na yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang aking morning devotions for today ay mabasa po siya sa Santiago, chapter 1, verse 1 to 8. So bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord sa life. Thank you Lord po sa aming buhay. Salamat din po sa aming employer na sila po yung channel of blessing. Salamat po sa part na to. Salamat po sa pagkakataon na ibinibigay mo sa amin. At salamat po sa aming journey as missionary dito sa Chunwan West, Hong Kong. Let your be done Lord, at ikaw lang po ang maparangalan sa aming ginagawa sa aming buhay. At pagpalain niyo po si Pastor Elsie na ang aking every Sunday kasama sa morning devotion, at sa lahat po ng mga baguhan dito sa Hong Kong, you are welcome po na makijoin po sa amin as missionary ministry. At sa paglago po ng ating pananampalataya, kailangan po natin talaga at nagbabasa ng salita ng Panginoon, at gagamitin po natin ang mabuting balita. In Jesus' name I pray, Amen. Ito po ang aking morning devotion for today. Ay mababasa po sa Santiago chapter 1 verse 1 to 8. Sabi po dito, si Santiago sa alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo ay bumati sa 12 lipin na nasa pangangalat. Ito'y pananampalataya at karunungan. Mga kapatid ko, itinuring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Yamang iyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siya na may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin, sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong nagdadalawang isip at di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Ang verse of the day. So, ito nga po, sabi po ng banal na salita, sabi po nga po dito, ngunit kung sino man sa inyo ang nagkukulang ng karunungan, ay humingi sa Diyos at nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat sa iyon na ibinigay sa Kanya. So, alam niyo po talaga, laging si Lord lang po talaga yung hindi nanunumbat. Kaya napakapalad po talaga yung mga taong nagsasaliksik ng salita ng Panginoon, dahil unang-una po, makikita po talaga yan sa kanilang lifestyle. Hindi po yan makakaila. Napakasimple lang po ang buhay. Dalawang identity lang po tayo. The bad and the good. Makikita po yan kahit hindi po tayo masyadong nagbabasa, but nakikita po yan sa ating pakikisama sa iba't ibang klase ng congregation. Isa na po yun, napaka-importante po yun. Pakikisama sa strangers, isa rin po yun. At sa higit sa lahat, pakikisama po sa araw-araw nating nakakasama sa buhay. Example po tayo mga OFW. Alam niyo po, kung titignan po natin, bakit tayo nandito sa Hong Kong or sa iba't ibang lugar, bakit tayo, ito po yung isang stepping stone para paano tayo makisama. Napaka-importante po yung araw-araw nating nakakasama. Doon po mamumult talaga yung ating attitude. The more na nag-aaral po tayo ng Biblia, mga kapatid, alam niyo po, hindi niyo po namamalayan, ibang-iba ka na noon. Yun po yung aking napansin, kagaya ko po doon na, sabi ko nga po, 2012 po ako napunta dito sa Hong Kong, but decades na po, but glory to God, yung dati kong gawa na nagsasalita ako ng kung ano-ano, but nung natuto po ako sa salita ng Panginoon, alam niyo po, na-minimize ko po yun. Although na still in the flesh, sometimes na nakagagawa pa rin ako anytime ng mga kasalanan, but andun na yung guilt ko pag nakagagawa ko. So, ibig sabihin, pag nag-guilt ka, nakagawa ka ng masama or gumawa ka ng hindi ka aya-aya sa paningin ng tao at sa Panginoon, alam niyo, andun po yung parang sa Ilocano is
nagtatamlay. At yun ay hindi maganda yung feelings. Parang ano lang yan na-break sa boyfriend or whatever. Yan. So, walang gana. Yan. So, sabi ko po dito, ngunit humingi siya ng may pananampalataya walang alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon na sa dagat hinihiling at ipinapadpad sa angin. Ito yung pabago-bago ng isip na. Kunwari, bukas gusto kong bumili ng ganito, tapos sabi niya, ay, wala na. Parang nilulok, alam yun natin, minsan yung akala natin, ganito yun akala natin tayo ang nakakaloko sa iba, katulad dito, example, sabi ko, pagka may nanghiram sa iyo ng isang kapatiran or kapatid or sino man na sabihin niya na ibibigay ko bukas, o akala niya na nadinggoy na niya kasi sasabihin niya, ay tika lang, wala pa akong sahod, ang daming alibay. Alam niyo po, sa ginagawa po natin sa iba, nagre-reflect po sa atin yung ating talagang pagkatao kasi akala ng iba, yung kunwari may umutang hindi nagbayad, alam niyo po, hindi po ang inutangan niyo ang naloko niyo. Ikaw mismo, bakit wala ka pong words of honor of words, wala ka pong isang salita, yun po yun. Yan. So sabi pa dito, sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya ay tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong nagdadalawang isip at di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. So ito, kita nyo, katulad, napaka ito ang aking example. Katulad po tayo mga Kristiyano, di ba? Lahat po tayo Kristiyano, Catholic, whatever, lahat po tayo tawag sa atin is Kristiyano. But the point doon is, ang totoong Kristiyano po talaga is, nakikita talaga yan sa self-discipline, importante po yun. Kahit ikaw po yung pinakamataas sa isang congregation or ikaw po talaga ang founded or pioneer ng isang malaking sikta, kung ang pakikitungo mo naman sa iba is hindi ka aya-aya sa Panginoon, alam mo kapatid, alam mo sa sarili mo kung saan ka. So sabi nga ng Panginoon, makikilala mo ang isang tao o Kristiyano sa pamagitan ng kanilang gawa. Napakaliwanag po, sabi po ng Biblia yun. Kaya hindi po natin ma-deny, kahit ako po, alam ko pong sa Panginoon ako. Bakit? Kasi sa decades na po ako nag-aaral ng Bible at naisa sa buhay ko po yan. Pero although na nagkakasala pa rin ako, aminado ako doon, but for God's glory alone, na isa sa buhay ko po paunti-unti. Hindi po yung madali. Ang pagsasabuhay naman po talaga is parang refining po yan ng isang alam niyo yung sugar cane para maging asukal siya, ganun po ang process ng ating Christianity. Hindi yung talagang nilihan ka, hindi po yun, marami pong iyak, marami pong challenge, maraming at higit maraming mawawala. Maraming mawawala na gustong-gusto mo. Yun ang isang challenge para po tayo mag-grow sa spiritual. So, hanggang dito na lamang po at sana po ay may natutunan kayo kahit konti, lalo na po sa mga bubuhan. You are welcome po dito sa John One Ways. Nagtuturo din po kami na piano lessons at guitar lessons every Sunday po. Nandito po kami at sana kayo rin po magbasa ng Bible guys kasi ito po yung ating vitamin of our soul. Bye-bye!